zero visibility. Hindi nyo makikita yung mismong monorail. Ayan po, medyo vanity mirror. Ay, yung itsura. Oo, edi lahat ng ilaw nakabukas ngayon. Tingnan nyo po kung gaano kabilis. Ito ang itsura ng hallway here. Tapos madami pala ditong sa side dito. Hindi ko nakita. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon sa episode na to, ako po ay mag-share sa inyo ng hotel na kung saan pwede nyo ding tuluyan at I know sikat na siya and ngayon gusto ko pang dagdagan yung mismong mga videos na nakapost online which is ito po ang Viet Trekking Sapa! And actually, kaya siya sikat kasi nakikita nyo to, nasa tapat lang niya yung mismong monorail. Yung sikat na monorail dito sa Sapa. And yun nga lang, unfortunately, ngayon po, date check, November 21, ay maulap. Diba? So wala tayong nakikita. Pero, 4 days naman tayo dito. Baka mamaya sa mga susunod na araw is meron na. Okay? Kaya ngayon, let's go. Mag-check-in na tayo. And tignan na natin ang ganda ng hotel na to. Paul Ivan de Guzman. Check-in na tayo ngayon. Paul Ivan? Yeah, Paul Ivan de Guzman. I see you book one room, Village Pico View for one people. Yeah, for me only. Mine borrow your passport, please? Yeah, hindi na hiningi natin talaga passport na. And usually here, no view of monorail. Oh, have cloud. Cloud only. This time. I miss tomorrow is the same. Ah, same. Oh, malas yung month natin. Kasi usually kapag may buwan kasi dito, ilalagay ko na lang dito sa screen kung anong month kayo pwede magpunta para makita nyo yung monorail. Thank you. And we check the information. Sorry? Check the information. Okay. Do you have available room like the room type with the view? We're fully booked until Fully booked? December. Okay, no worries. Diba? At least nag-try tayo. Kasi nakapanood ako ng mga vlogs. Sabing ganun, nag-book sila ng basic room. Tapos, nag-upgrade sila. No view. Tapos nag-upgrade sila walk-in. Pinagbigyan sila. But fully book kasi ngayon saka close to December na kaya for sure, wala na available. And yes, gumagana ang kanilang Grab. May Grab bike, tapos may Grab car. Later na lang, tatry natin to. Klook. Yeah. Klook Agoda. Yes, I book one room Village Pico View for one person. Okay. Oh, thank you so much. Di ba? Very super welcome. So kaya email nyo and signature. Okay. Thank you so much. Okay, now pupunta na tayo sa ating room at ang na-assign sa ating room is room 204, okay? So walang available talaga na room for upgrade eh. Willing naman tayo talagang mag-upgrade para sa dun sa view para maipakita ko din sa inyo kaya walang available. Ito ang itsura ng hallway here. 206, 204. Let's go! Yay! Ang ganda ng room! Oh my God! And guys, alam niyo ba, ang mura lang nito, ang mura lang niya, promise, sumama yung share ko sa inyo. But now, let's do a quick room tour. Okay, now, yan yung mismong pintuan. Then, katabi mismo ng pinto is itong toilet. And ngayon, toilet muna tayo. And gusto ko lang i-share sa inyo, na unang kita ko dito sa mismong toilet, grabe, kasya 10. Literally, hindi ako nagbibiro. Ayan, as you can see, kasya po, napakaluwang ng toilet. Diyos ko, ang luwag. Tapos, ayan po, as you can see, meron dyang shower. Tapos, meron dyang yung parang shower na maliit. Tapos, may provided na rin silang shampoo and conditioner. Sa side na to, makikita nyo, meron ring towel. Tapos, meron ditong yung maliit na towel. Of course, ang pinakagusto natin is meron po ditong bidet. And ayan, ito yung mismong toilet bowl. And ayan, meron dyang tissue din. Tapos, meron din silang pa-free na toiletries. Na kung saan, if ever kung gusto nyo ng toothbrush, ayan, ito kailangan ko to comb. Tapos itong shaving kit, tapos itong shower cup and cotton buds, okay? Tapos yan yung mismong sink. Tapos meron din silang hair blower. And ito, tingnan natin kung nabubuksan kasi sa labas meron na. Ayan! Okay. So, hindi siya gaanong maliwanag. Tapos, dito sa side na to, meron dito pa chinelas. Tapos extra storage lang. O, diba? Ayan, so andito ako ngayon sa corner para ipakita lang sa inyo kung gaano kalaki itong mismong toilet. Laki. Super laki. Oh. Tingnan niyo, nakakaikot ako. Nakakaikot ako, guys. Ako
ako dun sa ginawa ko. Paglabas ng toilet, as you can see, ayan po, meron diyang vanity mirror, tapos meron diyang area na kung saan pwede nyo din yung gawin as working area, diba? Dito sa side na to, makikita nyo is, ayan po mismo yung cabinet, and hindi siya open. O, diba? Sa loob, merong ang laki naman ng payo na provided nila. Tapos meron pa bathrobe. Tapos, ayan, meron dyan pa safety deposit box. Dito naman sa side na to, makikita nyo, meron ditong minibar kung tawagin ko, meron ditong chips, tapos meron ditong parang lace, tapos meron noodles. Though I don't know yet kung yan po ay free or hindi. And meron dito, water ba to? May laman. So, yung water nila yung nasasarang ganyan. So, syala. Tapos, ayan pa po. Then, dito may pachinelas. And of course, meron dyang TV. And, hindi ko pa siya binubuksan, pero I know na smart TV yan. And dito na tayo, the moment of truth. Ayan po ang bed. O, di ba, ang laki ng bed. Kahit magulong-gulong tayo dyan, ay hindi tayo dyan mahuhulog. Aside from that is malambot, okay? Tapos meron 2, 4, 6, merong 6 na pillows, and meron dyan pa duvet. So, ito, hindi ko alam kung ano yung nasa likod ng bintana na to. So, buksan natin. Ay, ayun yung itsura. Ang dumi naman ng bintana nyo, biya trekking. Di man lang linisin. Pero okay lang, maganda naman to. So, ito po ang ating honest review. Maganda ang hotel, madumi ang bintana. Una, nung pumasok ako, sabi kong ganyan, parang walang aircon. Ba't walang aircon? Ito lang yung aircon. Ganyan, since parang Baguio ba to? Yung parang malamig na ganyan, so walang aircon. But! Nagkakamali kayo. Wait, ako pala nagkamali kasi ako lang naman nag-isdan. Eh, ito ang aircon. Nakatago. Okay, so ngayon, tinodo ko siya. So, malamig sa labas, malamig sa loob. Malamigan tayo dito ngayon sa Sapa. And also, ayan, meron dito ang telephone if ever kung gusto nyo kausapin yung front desk. Tapos may switch ng mga ilaw. Ayan po ang switch. Ay, may pa ganun. Meron palang pa ilaw to. Wait, may pa ilaw. Ayan o. Oh, hindi ko napakita yung kanina. O, diba? Ito pa, for sure nabubuksan to. Wait, buksan natin. Ayan. Oh, edi lahat ng ilaw nakabukas ngayon. Diba? Perfect! Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit ko pinili itong mismong Viet Trekking Sapa no Hotel. Number 1, sa mga reasons ko ay kasi po, may view po dito ng monorail tulad na sinabi ko sa inyo kanina at sa previous video. Number 2, is sikat po ito na kung saan pinupuntahan talaga. So, ang iniisip ko, since sikat siya, tapos siya yung prices sa Klook, hindi siya ganun kamahalan. Binook ko na para if ever, ako na mismo yung mauuna sa... Tayo na mismo guys yung mauuna sa cafe dito kasi sikat yung cafe nila. Pero nung nakita ko kanina, wala namang tao. And aside from that, is gusto ko lang talaga dito sa Viet Trekking kasi nung nalaman ko yung Sapa even before, kapag bago pa siya boom na boom, yung medyo boom lang, is talagang nag-research ako ng hotel na pwede kong tuluyan dito. Itong Viet Trekking Sapa lang yung nakita ko na talagang unang ang ganda ng reviews, ganyan. And sabi ko, okay, sa Viet Trekking Sapa tayo tutuloy. Which is ngayon, nandito na tayo finally. And wala naman ako pinagsisisihan so far. Though, to be honest, hindi siya ganoon kalapit doon sa mismong city center. Pero hindi naman malayo, okay? And may Grab naman. Again, yung Grab dito, Grab bike. Yung parang nakamotor lang kayo na angkas, ganyan. At Grab car, okay? Kung may kasama kayo, okay? Kung solo traveler kayo, okay. So mamaya papakita ko sa inyo yung prices. And sa mga dulong part ng video na to, is ipapakita ko naman sa inyo yung mismong breakfast buffet, and papakita ko din sa inyo yung coffee shop nila. But for now, let's move, let's prepare, mag-ayos lang tayo ng buhok at i-explore na muna natin ang mismong Sapa, Vietnam na to. Okay? And super lamig dito, pero okay lang. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa malamig, kaya okay lang sa akin kahit hindi muna tayo mag-jacket. Mamaya na lang tayo gabi mag-jacket. Let's go! Okay, time check. It's already 8:31 PM at andito na ako ngayon sa hotel. Tapos na natin gawin lahat ng mga dapat natin gawin. Dapat natin puntahan. Napuntahan na natin. At ayan, yung tinake out ko doon sa first episode, kinakain ko na ngayon. O, diba? Para sulit. And napag-desisyonan kong mag-check ng Wi-Fi speed. Okay? And alam niyo ba kung gaano kabilis? Yung Wi-Fi speed dito sa Viet Trekking. Ayun lang naman po. Tignan niyo po kung gaano kabilis. Ang download is 76.28 Mbps at ang upload is 92.31 Mbps. Sa akin, personally, okay na yon. So, I think sa inyo din, okay na din yon. If ever kung ang gagawin nyo lang naman magbubukas lang kayo ng mismong kung ano-ano mga application, ganyan, work from home, hindi naman kayo mag-hardcore na uploadan, ganyan, pwedeng-pwede na to. Okay, share ko lang sa inyo para may guide kayo. Para sa mga work from home employee nating viewers dyan, at para sa mga nangangailangan ng internet na nag-online classes pa na magbabakasyon dito sa Sapa habang may klase, para sa inyo to. Okay? So, good morning guys! Dito tayo sa breakfast area, dito sa Viet Trekking Sapa. And sa second floor siya, same floor lang sa atin. And tingnan nyo, ito yung view na makikita nyo yung monorail. Kaya lang, wala siya. Very, maulap-ulap, foggy-foggy, ganyan. At,
pakita ko lang sa inyo. Ayun po ang itsura. Diba? Oh, ito ang itsura dyan. Ayan yung itsura. O, diba? Ang ganda, my God. Ang ganda. Tapos madami pala ditong food society dito. Hindi ko nakita. Tingnan natin. Oo. Actually, medyo pa-close na nga yung punta ko eh. O, diba? Ngayon siyang, ano to? Sausage. Ay, may bacon! Oh my God. Yan ang ating batayan kung perfect ang buffet. Hello. Ayan, may noodles. Okay po. Ayan, diba? Tapos ito, I think rice. O, diba? Sabi ko sa inyo, ay, sweet pork. Ay, ano? Stewed pork bell. Para siya adobo. Tapos dito sa side na to, mga drinks. Water, tea, I think apple juice to, black tea, black coffee. Tapos, ayan. Mga cold cuts, tapos mga bread, pastries. Okay, so nakakuha na tayo ng food natin. At ngayon, gusto kong pakita sa inyo. Ito, meron tayo dito ang kinuhang pho. And beef, yung mismo kinuha natin. Then, kumuha tayo dito ng egg, pork, bacon, and parang sausage, ganun. Then, dito meron tayong egg, and kumuha tayo ng apple juice. Ang liit ng baso nila. So, dalawa ang kinuha ko. Then, kumuha lang tayo ng sausawan. O, diba? Ngayon, let's eat. Alam nyo, hindi ko in-expect na ganito kaganda yung buffet area dito sa mismong Viet Trekking Sapa. Again, this is not sponsored, pero gusto kong sabihin sa inyo na worth it if ever kung dito kayo mag-i-stay. Kala ko noon na parang simple-simple lang, pero hindi. Ang ganda ng view. Like behind this camera, meron dong magandang high ceiling view na parang ma-forest-forest. Kaya lang, late ko na nakita andito ng mga pagkain ko. So later, bago tayo umalis dito, papakita ko sa inyo. Ngayon, sige, ang gawin muna natin is tikman na muna natin itong pho. Ay, ang sarap ng pho. Ang sarap. Sipin nyo. Pho in the morning. Pho in the morning. Tara na, kumain na tayo ng ating pang main course. Main course, alam nyo, ang pansin ko lang dito, yung bacon nila, hindi nila ginagalaw. What I mean is yung mga guests, hindi ginagalaw yung bacon. Punong-puno pa yung bacon. Pero kung sa Pilipinas to, bacon po ang ubos agad. Hindi malambot. Do okay naman. Hindi siya ganun kaalatan. Yung parang adobo nila. Hindi din ganun katamisam. Sakto lang. Sausage. Masarap yung sausage nila. Parang yung sausage lang sa Thailand. Kung alam nila kung sa Thailand. Parang ganun. Yung parang kakaiba. Hindi siya lasang hindi siya lasang tender juice. Hindi din siya lasang sa Jollibee o kung saan pa man. Ngayon, tikman natin itong pakamilik nila. At least itong pang breakfast natin. Okay na siya. Busog na tayo. Parang pwede na nga natin ito i-take as brunch bago tayo umalis later. Kasi ngayong araw while filming this clip is pupunta tayo ng Fansipan. So, at least energized tayo. So, yun, kakain na po ako. Okay guys, ngayon mag-check out na tayo dito sa ating hotel, dito sa Viet Trekking Sapa. At ngayon, syempre, every room and hotel tour ay syempre, lagi ko sa inyo sinasabi yung mismong advantages and aside from that, yung mismong budget, location, tapos yung mismong service. And usually, di ba, alam naman natin na itong Viet Trekking Sapa, if ever kung nagre-research na kayo, is ito po ang pinakasikat na hotel. Yes, pinakasikat talaga siya. And I'm pretty sure na talaga pinakasikat dahil ito po yung hotel na kung saan merong view ng monorail. Okay? Tulad na naipakita ko naman sa inyo sa mga previous clips at may papakita ko sa mga susunod na vlog. Okay? So ngayon, let's start! Okay, ngayon gusto ko sabihin sa inyo na ito pong Viet Trekking Sapa ay located po to sa Sapa City Center and walking distance lang siya papunta dun sa mismong center na kung saan andun yung mismong Sun Plaza na Sapa Station. So ilalagay ko dito yung mismong screenshot ng mismong famous and iconic spot na yan. And ngayon, kapag mag-research kayo online, ang rating nito, 9+, okay? So, ibig sabihin, exceptional at super dami talagang nagbubook, okay? And ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo na ito pong room natin, and i-correct ko kung nabanggit ko sa mga previous clips, akala ko ito yung pinaka-standard room o pinaka-basic na room, hindi pala ito. Meron pong standard room na kung saan wala siyang view tulad nito. Ito, view nito parang garden lang. And ang walang view is 2,094 pesos per night. And ito pong ating room ay Tropical Deluxe Room na kung saan ang presyo po nito ay 3,344 pesos per night. So itong Tropical Deluxe Room na nakikita nyo sa paligid ko, ayan, makikita nyo merong view dito behind me na kung saan garden siya. Ang lakas maka-gardens by the bay nung effect niya, ganyan. And pwede nyo buksan yung cortina, pwede nyo isara, ganyan. And aside from that, Smart TV.
Hindi ko alam kung nakikita dito sa screen, pero nagpe-play dito yung Netflix. Ayan, nakikita nyo naman. And napakaluwang ng mismong bed, okay? Napakaluwang ng mismong bed, kasi yung dalawa. Pero syempre, as a solo traveler, mag-isa lang tayo. And, aside from that, ang nagustuhan ko dito is ito. Nakikita nyo ito, tinutungtungan ko. Kumbaga naka-elevate yung mismong bed, tapos meron pang parang floor dito, tapos ito na yung mismong bed, ganyan. And yun po. Tapos yung water nila, ayan. So, eco-friendly sila kasi nagre-refill sila sa glass. Okay? So, daily naman to, replenishable. Okay? So, ito pong room ko, hindi pa ito yung pinakamagandang room nila. Kasi talaga, bago ko to i-book, ay gusto ko talaga yung mismong may view. Okay? So, ilalagay ko dito yung mismong may view na room. So, wait lang. Ayan. Dito, ipapakita ko dito yung Deluxe Mountain View Room with Balcony. Okay? So, ito po, ang presyo po nito ay 5,719 pesos per night. Kung gusto nyo yung merong view ng monorail, since andito na kayo, I suggest na pwedeng yan na ang kunin nyo. Or yung pinaka-premium nila o yung Premium Deluxe Mountain View Room na 6,497 pesos per night. Ito naman yung itsura niya. Ayan, nilalagay ko dito picture. And actually, yan talaga yung gusto ko, to be honest. Bakit? Gusto kong ma-experience yon. At the same time, gusto kong maipakita sa inyo. And at the same time, yun din kasi nakikita ko sa TikTok na napakaganda talaga. And yun, if ever, kung available yung room na yun, yun na lang ang kunin nyo para ma-maximize nyo yung experience nyo dito. Kasi naman sa akin, tignan nyo ang view ko yung garden. Pero kung nagtitipid kayo, pwedeng yung pinaka-basic na room na kung saan ang presyo nun is 2,094 pesos per night. Okay? And again, disclaimer, yung mga presyo po na sinasabi ko ay hindi ito magkakamuka. Depende sa travel dates nyo. Okay? Mga mamaya, peak season kayo, Pasko kayo pupunta dito, summer, rainy season. Siguro pag rainy season, mas mura, ganyan. And if ever, kung gusto nyo sa via trekking and backpacker kayo, ganyang level, is pwedeng yung dormitory room mix ang i-book nyo, yun, mas makakamura kayo, 705 pesos per night lang. And, ano siya, parang siyang capsule, parang ganun, parang hostel levels, ganun. Meron din silang ganun dito, okay? And, yun, sa budget, yun po ang mga sinabi ko sa inyo, and so far, ito po yung total na binayaran natin, nilalagay ko dito sa screen. Kasi ano nga tayo dito, ilang nights din tayo dito. And also, binuko ko ito via Klook. So yung link ilalagay ko sa ibaba. And also, you can use my code FALLIVEandKlook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount pagka nag-book kayo dito. Okay? So, next, location. Okay na okay po ang location nito. Okay? Tulad ng sinabi ko sa inyo, trending talaga to dahil sa location niya. Yun talaga ang reason kung bakit napakataas ng rating nito. Aside from that, maganda talaga yung mismong hotel. And aside from that then, is pwede nyo lakarin yung mismo Sapa City Center. Or, kung kayo po ay may kasamang senior citizen or PWD, is pwede kayong mag-grab. Okay? Available ang grab dito. Pwede siyang gamitin. And so far, ang grab, pagka nag-grab ako, is 50 pesos lang. 50 to 70 pesos lang nagre-range yung mismong price papunta dun sa city center. So if ever, ako mag-isa 50 pesos lang to 70 pesos. Pagka kayo ay apat, edi divided by 4 na lang yon, di ba? Ganun na lang po. Pwede niyo siyang lakarin kaya sa mga tulad ko na takot sa aso, meron pong aso dito. Alam niyo yun? Pagka meron akong attempt na ginawa na maglalakad ako pero hindi ko na siya tinuloy. Alam niyo kung bakit? Ito, papakita ko sa inyo. Wait lang. Para makita nyo kung gaano ka grabe yung ano ko. Tingnan nyo, oh. Ganito po yung aso dito. Hindi ko alam kung anong breed to. Ayan, oh. Nakikita nyo? May mga aso po kayong ma-encounter dito sa daan. Kung dog lover kayo at kaya nyo silang amuin, I mean, okay, ganyan. Pwede nyo pong ituloy, pero ako hindi ko talaga kaya. Baka mamaya, kagatin ako, ganung level, okay? So, yun, location, check, kasi super perfect talaga. And yung mismong budget, check din, kasi madaming options, mura, mahal, middle, meron dito. Tapos, ang last naman is service. Okay na okay yung service nila. And actually, alam nyo, usually kasi kapag nakakapanood ako ng vlog, is yung mismong room lang ang nakikita ko. Hindi ko nakita to. Hindi ko nakikita ganito. Plus point sa akin to, kasi daily nila to nire-refill and hindi na silang gumagamit ng plastic bottle. Tapos next naman na nakakaganda sa service is napakababa itong mga staff dito. Talagang napaka-accommodating, ganyan. And yung mismong breakfast buffet. Nagustuhan ko yung service sa breakfast buffet, okay? So, naipakita ko din sa inyo sa previous clips yung breakfast buffet. Kasi, everyday, yung in-avail nating price na yun na pinakita ko sa inyo is meron yung breakfast buffet for 2 packs nga eh. E solo traveler lang tayo, only yun. So merong pho, merong egg, merong bacon, merong sausage, merong pastries, merong juice, merong tea. Lahat, okay, merong omelette section, ganyan. So if ever kung yun po ang hanap nyo, meron po dito yan. And everyday may sausage, bacon, egg, pho, okay? Everyday yan. Yung iba nagpapalit-palit, pero yung mga sinabi ko sa inyo na yun is daily yon meron, okay? So yun po.
Actually, i-rate ko yung aking experience dito ng 10 out of 10. Talagang perfect talaga experience. And if ever, kung kayo po, wait lang, papakita ko. Kung kayo po ay magtatanong kung meron ba ditong plancha, meron pong plancha. Pero ako may dala akong steamer, pero plancha pa din yung ginamit ko. And yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Napaka-perfect ng ating experience dito. And mag-iiba-iba na lang yan, depende sa room type. Kasi kapag kanyari may view dito, and then nakikita ko dyan, dumadaan dyan yung monorail, ganun. Pero, again, ito lang po yung available. Ganun. Okay? So yun lang guys, maraming salamat sa pagpapanood nitong mismong vlog natin na ito. If ever kung meron kayong thoughts, i-drop nyo lang sa ibaba. And also, kung meron kayong tanong, i-PM at i-DM nyo lang ako sa akin Instagram account dahil sumasagot po ako dyan, lalo na kapag hindi ako busy. Again, Ivan Tigaswan po, yung link nasa ibaba, and also pag bubuk nyo to sa Klook, feel free to use my code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Again, yun lang. Thanks! Okay guys, so pa-check out na ako. Ito yung room natin, 204. Ayan, di ba nakita nyo? And itong 205 pala, ito yung may view. Since nakabukas siya, ipapakita ko sa inyo. Ayan yung itsura. O, diba? Laki. Ito, quick lang ha. Kasi bukas eh. Ayan, if ever yung view, uupo kayo dyan, ganyan. Ito, yung may view to. Diba ang ganda? Ang ganda ng cut. So, ito itsura naman ng... Ay! May bathtub! Ang ganda. Ang ganda, guys. Sige, nagmamadali na ako. Pero pinakita ko lang sa inyo to, okay? Again, yan po yung may view. At may bathtub to. Second floor kasi tayo, naka-assign. And yung mismong second floor, maganda dahil ito yung mismong buffet area. And sa part naman na to is ipapakita ko naman sa inyo yung mismong cafe. Kasi aside from itong mismong hotel, pinakasikat din dito is yung mismong Via Trekking Cafe. Like, pinakasikat talaga. Pinaka talaga tong hotel na to kasi maganda nga ang view. Okay? Hindi siya ganun kamahalan pero pinaka siya. Mismong Via Trekking Cafe, katabi lang ng mismong elevator sa first floor. Let's go. So, iniwan ko na muna dun yung maleta ko sa mismong front desk. Tapos ito po ang itsura ng cafe. O, diba? Tapos ito yung menu. Pause nyo na lang, guys. Hindi na tayo nakainom dito kasi yung mga cafe sa labas ang inom natin eh. Tapos ayan, iba pastry sila dyan. And ayan o. Yung hot drink nila, 60,000 dong. Tapos, yung coffee, iba-iba. 55,000 dong. Tapos, ayan. Fruit tea nila, 60,000 dong. Milk tea, 70,000 dong. Ito yung itsura ng Via Trekking Coffee. May pa-map dyan, ganyan. Ganda ng view dito. Kaya lang, ano siya, oh. Tignan nyo. Zero visibility. Hindi nyo makikita yung mismo monorail. Pero at least nakita natin ng mga iba't ibang araw, di ba? Yan naman ang mahalaga. Yan. Tapos ito yung mismong pinakita ko sa inyong room. Ito yun. Itong side na to. So, ito yung makikita nyo. Kaya lang, di ba nakita nyo na pinakita ko sa inyo is, ano siya, puti lang. Kasi nga ganito po. Pero kapag hindi naman ganito, makikita nyo mismo monorail.